Isa ba to sa motibo ni Vice President Sara Duterte bakit siya nag-resign bilang Department of Education Secretary at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC? Ang paghandaan ang 2028 presidential elections. Aba, ang bilis ah. Posibleng isa ito sa motibo ka, Coffee. Pinaghahandaan na ni VP Sara ang kanyang pagiging presidente pagsapit po ng 2028. O, ilang taon pa ka, Coffee? 6 na taon pa, 5 taon at kalahati pa ka-Coffee bago yung presidential elections na yan. Pero syempre, ang pagtakbo sa pinakamataas na posisyon ng bansa, it takes time ka-Coffee. 5 years o 10 years ang preparation dyan unless in other circumstances, pag siswertehin ka, mabilis na preparasyon lang like 1 year or 2 years. Pero itong si Sara Duterte, naninigurado na raw. Yan, naghahanda na para sa kanyang presidency sa 2028. Yan yung mga analysis lang ito ka-Coffee. Yan o, nasa balita po ng Politico.com, naghahanda na Sara Duterte resignation of political move for 2025 elections, sabi po ng Gabriela. At ang ilang mga eksperto, kanilang mga analysis na ito, ipaghahanda rin po yan for 2028 presidential elections. So dalawang eleksyon pinaghahandaan nila dyan. Itong senatorial, kasi hindi matatakbo sa pagkasenador, hindi involved dyan si Inday Sara Duterte. Ang tatakbuhan yan, malinaw naman yan sa 2028. Kasi as of the moment, wala pa pong frontrunner na tatakbong pagka-presidente o susunod kay PBBM sa 2028 unless o nang bukod kay Sara Duterte. Kasi siya pa rin ang tinuturing na na posible, potentially tatakbo sa pagka-presidente sa 2028. So dalawang eleksyon pinaghahandaan niya, 2025 at 2028. Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas expressed her belief that the resignation of Vice President Sara Duterte as Secretary of the Department of Education is a political move. Totoo naman, political talaga yan, ka-Coffee. Yung decision mong mag-resign, political move yan. Mostly naman mga political move yan, no question dyan. Pansinin ninyo si Tolentino, si Senator Tolentino, nag-resign siya sa isa Blue Ribbon Committee, di ba? Kung matatandaan ninyo. Nag-resign siya dyan dahil sabi niya, mag-iikot pa siya. DDS Senator yan, ka-Coffee. Mag-iikot pa siya. Pareha sila ng tono dyan, di ba? At si Subiri mismo ang nagbulgar niyan. Kaya nag-resign si Tolentino dahil mag-iikot na siya para sa kampanya. Re-electionist siya eh. O ganoon din. Ang punto naman dito, siguro, hindi pa natin nababasa itong argumento ni Brosas, no? Ng Gabriela. Ang plano kasi dyan, makapag-ikot na. Eh kung ikaw ay busy sa Department of Education, di ba sa dami ng problema ng Department of Education, sa baba ng ranking ng mga estudyante ng Pilipinas sa pagdating sa critical thinking, pagdating sa akademya, hindi pwedeng ikot ka ng ikot, maki-question ka, di ba? Kasi parang pinapabayaan mo ang DepEd. So total, mabigat ang trabaho dyan sa DepEd, alisan ko na lang yan. Total, hindi niya rin naman expertise yan. Hindi niya naman field yan. Alisan niya na lang yan para makapag-ikot siya. Ayan, bilang parte din ng kanilang kampanya para sa 2025 at the same time sa 2028 elections. The resignation is definitely a political move in preparation for the 2025 elections to set the stage for a potential power struggle between the Duterte and Marcos faction, sabi ni Brosas sa kanyang statement. Alam mo kung bakit, ka-Coffee? Nagsusumikap itong kampo ni Digong na maparami yung number nila dyan sa Kongreso at dyan sa Senado. Kasi majority, may super majority tayo dyan. Pansinin ninyo yung mga congressman, pansinin ninyo yung mga senador. They are major players, ka-Coffee, sa political landscape ng Pilipinas. At mostly dyan, supporters ni PBBM. Kaunti na lang ang mga Duterte dyan. Mga ilan-ilan din, ka-Coffee, siguro mga 25% ang mga Duterte dyan. Eh pagdating ng 2025, ang target nila, mapunan yan. Kahit maka 50% sila sa Congress, yung mga Duterte supporters na yan. Eh kung sa current setup natin, mahihirapan sila makapasok dyan. Kasi yung style ng mga DDS ngayon, yung style ng opposition ngayon, puro paninira, di ba? Eh inaayawan sila. Tingnan niyo yung mga prayer rally nila. Hindi mga nagsisipunta yung mga tao, even yung mga DDS senators, DDS congressman, congresswoman, hindi dumadalo sa event nila. Kasi sinisiraan nila yung administrasyon and they are afraid. Totoo naman yan. Takot sila na mabawasan ang kanilang boto. Exhibit 1, si Bongo. Si Bongo DDS yan. Pero tingnan mo, hindi dumadalo dyan sa Maisog Rally dahil maapektuhan yung boto niya. Yan ang problema, malaking problema ng oposisyon. Kaya ang ginagawa ng oposisyon ngayon, tama rin yung analysis dito ni Brosas eh. Paghahanda talaga yan. Kailangan nilang palakasin yung puwersa nila both sa Congress
both Congress ka-coffee, sa House of Representatives at ang Senado. Palakasin nila ang boses nila dyan dahil may supermajority dyan eh. Yan ang pinaghahandaan ng mga yan. Brosa said, from the very start, Vice President had no real intention of addressing the crisis in the education system. Itong criticism ni Brosas, expected natin yan. Noon pa ito, vocal na ito against DepEd Secretary Sara Duterte. No? Na wala daw intention yan. Ano na yan, ka-coffee, understandable na yan dahil matagal nang isinisigaw ni Brosas dyan. Her controversial appointment reek of traditional political maneuverings rather than a sincere commitment to improve our schools and protect our teachers and students, sabi ni Brosas. While there may be deepening cracks in the perceived unity between Marcos and Duterte, Brosas said, we must remain vigilant for, and I quote, they remain united in pushing anti-people policies and governance that favor only their dynastic interest at the expense of the Filipino people. I beg to disagree naman, bakit dinadamay mo pa si PBBM dyan, Brosas? Pero may punto rin naman talaga itong si Brosas. The lawmaker also stressed the urgent need for President Ferdinand Marcos Jr. to appoint a genuine public servant who will prioritize uplifting the long-neglected education sector. Totoo to. Challenge ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos na pumili ng magiging kalihim ng Department of Education na totoong marunong at totoong may malasakit sa sektor ng edukasyon. Sana nga hindi politician eh. Yan ang suggestion din natin dyan eh. Sana ang susunod na magiging DepEd Secretary, hindi politiko sa coffee. Kasi hindi enough na politiko ka eh. Dapat alam mo kung paano patakbuhin yung sektor ng edukasyon. Coming from the ranks ka coffee. Sana kung meron dyan, kung may naiwan dyan na assistant secretary o undersecretary na career talaga, di ba? May mga career tayo dyan na mga may hawak ng plantilla item. Sana yan. Kasi naiintindihan nila yung pasikot-sikot dyan. Wag lang kurap, di ba? At wag lang yung kontra ng kontra sa plano ng administrasyon. Kasi pangit yung may tutol ng tutol eh. Kasi imbes na pausad kayo, kukontrahin, di ba? Pangit na imahe yan sa isang gobyerno. So, okay, nag-succeed sila. Sige, planuhin na nila yung kanilang tawag dyan, kanilang gustong marating sa 2025 at 2028. Yan. Ang palakasin ng tao nila, palakasin ng kanilang partido, palakasin ng kanilang representation sa both houses of Congress. Yan ang mga tinatrabaho ng mga yan. Good luck. Cesar Iriarte, no? Sa wakas, nagising din. Inagay si Clarita Carlos. Posible naman si Clarita Carlos. Ma'am Sally Rose, good evening ka-coffee at sa lahat OFW watching from Malaysia. Happy viewing po sa inyo dyan sa Malaysia, ma'am. Thank you for tuning in. Sabi ni Moon Plus, no, subukan mo lang, Sarah, resbakan at masama si PBBM. Madami kaming puputol ng sungay mo, Sarah, tandaan mo yan. Babalik sa iyo lahat ng mga masama mong balak kay PBBM. I swear, hindi natatakot kami mga maka-PBBM sa iyo, Sarah, sabi ni Moon Plus. Hindi pwedeng walang balik yan. Pagpaplanuhan na nila yan, baka kasama na nga sa planning stage yan si Sara Duterte bago pa mag-resign yan. Lawrence, alam na ni PBBM yan, nakahanda na yan, ganyan ang gawa ni Arroyo, may plano yan ka-coffee, sabi ni Lawrence. Ako, agree ako sa iyo, ma'am. Yan pananahimik ni Gloria, jumo-join na rin niya sa bagong Pilipinas rally eh. Si Gloria, no? May plano din yan kasi magkakaibigan yung mga yan ka-coffee. Gloria, ayan, Ivy Marcos, Sara Duterte, yan, Harry Roque, magkakaibigan yung mga yan. Naiwan na lang niya si Sara Duterte and finally, wala na, nakalabas na. Roel Manuel, pwede si Madam Clarita approve sa akin yan. O bakit dyan siya bagay ka-coffee, no? Amos Gudes, buti na lang nag-resign para hindi na siya kasali sa admin, sabi ni Amos Gudes. Actually, malaking bagay na umalis siya dyan. Kasi syempre, pag kabinete, syempre, every Tuesday, magbibit kayo dyan, di ba, sa palasyo. Siyempre, mga pinag-uusapan dyan, mga confidential issues yan, mga strategies pinag-uusapan dyan. Yet, merong insider, mamaya nililik yung mga napag-uusapan sa mga kaibigan niyang gustong ipabagsak itong gobyerno. Shoutout kay Harry Roque. Halimbawa, no, nililik yan, hindi pangit yan, ka-coffee. Buti nga nawala na dyan sa gabinete. Elma Agoto, hello, ka-coffee, good evening, mabuhay ka, thank you. Kay Arthur Mendoza, dapat lang na mag-resign ka, no comment, good luck daw, sabi ni Arthur. Ayan, no comment. Marilyn Tababa, no to Duterte, pro-China sila, ayaw namin sa Duterte, loyalist kami, Marcos. Of course, yung suporta dyan, kailangan ma-sustain yung suporta kay PBBM. Kasi lalo na ngayon yan, ha?
Wala, no holds barred na yan, ka-coffee. Kahit nandiyan nga si Sara Duterte eh. Kahit miyembro pa si Sara Duterte ng gabinete eh. Grabe na sila kung bumira, grabe na sila kung bumanat kay PBBM. Ano pa ngayon, di ba? Na hindi na miyembro. Nako, mas matindi pa ang magiging banat ng mga yan. Eric Lobos, mabuting balita daw yan. Ayan, napaka naman siya kung ganyan ang gagawin, kalabanin niya si PBBM, sabi ni Ma'am Tessie Conde Orchale. Noon pa man, ma'am, nung inappoint siya sa OIC, natatandaan niyo yan? Nung inappoint siya bilang OIC po ng Pilipinas, dahil si PBBM ay lumipad, parang saang bansa ba yan? Brunei ba yan? O basta somewhere in Southeast Asia. Umattend ng rally dyan sa Liwasang Bonifacio para pabagsakin si PBBM. Tama ba naman yan? Diba? Watching from Australia, kay Kat Lucido, shoutout po sa inyo. Ralis Carlenga, 175, yan, okay daw. Pinky MA, dapat matagal na niyang ginawa yan. Mabuti naman at nangyari na din sa wakas. Actually, sinasabi nga ni Senator, ni President Chis Escudero, ano na ito eh, hinihintay na lang natin ito talaga dahil sa naging sigalot sa pagitan ng mga Marcos at ng Duterte, ano na talaga to, expected na itong mangyayari itong resignation. Medyo na-delay pa nga ito, ka-coffee. Sino ba naman kasi nagsimula dyan? Diba? Sino ba ang unang nagsisigaw dyan? Yung maisog rally na yan, sino ba naman yan? Diba kampo ni Digong yan? Sino unang tumawag ng bangag? Sino yung kung ano-ano yan? Kayo lahat may kagagawan yan. Huwag nyo isisi kay Presidente yan. Isisi nyo sa mga DDS mismo. Kayo yung mga nagsimula ng kung ano ng mga paratang at bintang at kung ano ng mga gawa-gawa ninyong kwento sa ating Presidente at sa First Family. Kaya ganyan ang nangyayari yan. Ayan, karma is real. Bumabalik na sa inyo ngayon yan. Well, Andres Danog, shoutout sa inyo kay Eric Lobo, si Marcoleta na lang ang ipalit. I don't think si Marcoleta will accept, no? And I don't think he's the best person to handle DepEd, no? Chard Nunez Rosales, shoutout po sa inyo. Ellen Conde, happy viewing nasa Facebook po, nakikinig po sa atin. Alright, yun nasa Facebook, pasuyo na lang ka-coffee, palike and follow sa Facebook at kung nasa YouTube po kayo, please like, subscribe ka-coffee at i-like lang po yung video na yan para updated po kayo sa ating mga bagong upload. Kuha na lang kape at tayo ay mag-move on ka-coffee sa ating next topic.